everyone. So sa ngayon, tignan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. We have this hurry in either way. We also have the kind. We got the bliss in reverse. I'm sensing be kind to yourself. And we also have nakabaliktad ito, okay? Parang nakakalungkot yung vibe kasi baka nangyari kasi dito is you could be always in a hurry. Okay? At dahil sa mabilis ang takbo, minsan nawawala yung bliss or yung blessing. Baka kasi ito rin yung dahilan kung bakit dahil sa padalos-dalos na ginagawa, nawawala yung opportunity or pwede rin yung pera kapag agad tayong bumili ng item na hindi natin iniisip. Yung pera and so forth, basta lang tayo bili ng bili, nawawala itong bliss. Okay, so God is also reminding us that there is a potential na hindi na yung Panginoon yung nagpupush sa'yo, let's say, na magmadali. Okay? Ito siguro yung evil spirit na nagbabag sa inyo. Kaya napupush kayo masyado na to hurry up. Okay? So remember, yung Panginoon, hindi naman siya nagmamadali. Malalaman mo actually if it's from the Lord or from someone or something that is evil kapag may aggression. Yun yung dapat yung tandaan kasi yung mga yung anghel na galing talaga sa Panginoon, they will not force you to do things. They are not aggressive. Lalo na kung makipag-usap sa atin, laging mahinahon. So we have the X here. We also have this one, the key. We also have this. So, may pinakita rin sa atin na message with regards sa inyong ex. Kasi yung ex ninyo, balak sigurong bumalik sa inyong buhay. At baka sabihin niya na hindi na niya ulitin yun. I-brainwash na naman kayo. Itong taon na to, baka nagmamadali. So, we have this one in either way. We also have, okay, huwag kayong papatol sa ex nyo, lalo na kung alam nyo na siya ay somebody na wala sa tamang pag-iisip or can be undecisive siya with regards sa love life. Kasi once na naging kayo uli, may potential na ulitin niya yung ginawa niyang pagkakamali before. So, hindi nyo dahilan kung bakit tayo sinabihan ng Panginoon na tayo ay dapat maging mahinahon. Huwag tayong padalos-dalos ang decision making. Kasi, mapupunta tayo sa maling desisyon kapag padalos-dalos. Kagaya niyan, may darating na ex. Kung si ex aggressive, pinipilit ka ng pinipilit, ikaw naman, nainis ka na, nairita ka na, nag-oo ka na lang sa kanya kasi nairita ka na, mawala yung bliss. Ano ba yung bliss mo? Siyempre yung peace. Na wala kang iniindang stress with regards to relationship. Ba't mo papapasukin yung isang tao na alam mo sa sarili mo na ganito at ganyan siya kaya, hindi nag-workout yung connection. Okay? So far, hindi naman pinakita dito sa reading na siya ay nagbagong buhay. Siya pa rin I feel na malas. I don't know why. I sense that siguro dahil sa kanyang pag-ugali na rin, itong taon na to siguro aware siya na kind ka, mabuti kang tao, at gusto niya uli madama yung iyong pagmamahal, kaya siya bumabalik. But yet, God is reminding you, huwag. Okay, isipin mo munang maigi. Actually, sa kanyang vibe, nasakit sa throat. Kasi baka ito yung tao na ginagamit niya yung words niya para magpaikot ng isipan ng mga tao. So, ganun siguro.
So, anyway, I hope that this may give you some insight. Huwag na kayo magpapasok ng ex kung alam nyong hindi siya okay for you. Hayaan nyo na lang mangulit, i-block nyo na lang. Huwag kayong papadala sa aggression ng inyong ex, and be kind to yourself na rin. Kasi baka naman dahil sa mistake mo nung pa sa nagmadali, kaya you encounter this kind of person na rin. So make sure you're learning from your past mistakes, okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you.